ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay totoo, hango sa tunay na pangyayari. Ang anumang pagkakahawig ng mga pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ang ginamit ng mga kagamitan tulad ng baril, dugo at iba pa sa paggawa ng palabas na ito ay hindi totoo at laruan lamang. Ang palabas na ito ay aktibidad lamang para sa layuning pang-edukasyon. Ang kasong ito ay tungkol sa karahasan na pagpatak. Sa ilalim ng Murder in Criminal Case Number 980457 na dinanas ng isang mapagmahal na kapatid at kaibigan. Nasusundo lamang sa kanyang kapatid na kauumilang galing ibang bansa. Nang nauwi sa isang malupit na trahedya. Ang pangunahing paksang pinagtatalunan na sasagutin ng ating kaso ngayon. Kung may kapangyarihan ba ang mga korte ng ating bansa sa isinampang kaso ng naulilang kapatid laban sa mga kapulisan na lumabag sa nasabing batas na nangyari o ginawa sa detention cell sa loob ng isang kilalang airport sa Pilipinas. Pre, ano nakapagabalita sa kapatid mo si Rolando? Ayun, busy sa kakatrabaho sa ibang bansa. Oo nga pre, hindi ba siya nagbabalak mo eh? Ilang taon na rin siya nagtatrabaho na na. Oo nga eh. Ang sabi niya nakaraang buwan, ay balak niya umuwi ngayong buwan para makapagpahinga. Tapos na ngayong buwan pre ah, hindi ba siya nagsabi hindi siya matutuloy mo eh? Wala pa ulit tao, simula nung ulit tao pre. Tsaka alam mo naman yun, sobrang busy sa trabaho. Yan, sakto pre, tumatawag na yung kapatid mo. O siya pre, sagutin ko muna, baka importante. Sige pre. Hello bro, napatawag ka. Nasaan ka bro? May ginagawa ka ba? Nasa bahay, kasama si Ansirel. Kumusta pre? Maayos naman bro. Kayo, kamusta dyan? Maayos din naman kami dito pre. Balita ko nagbabalak mo ah. Hindi ka ba natuloy? Ayun na nga pre, nandito ako sa airport, pauwi ng Pilipinas, kaya ako tumawag. Romelio, masusundo mo ba ako ngayon? Oo naman. Sige, isama mo si Ansirel nung may kasama ka. Sige bro, ingat ka ha. Mag-ingat din kayo. Ano pre, tara sunduin na natin yung kapatid mo. Alam ko naman miss na yun eh. Sira.
mag-drive pa uwi. Buti fresh na isip niya. Sige pre, magpahinga ka muna dyan. Ako natitingin ko nakalapan sila lang siya. Buti na. Ay, ilang minuto na ako na dito ah. Wala pa rin sa Rolando. Mamaya kaya muna kay Aerobelia. Ano pa bang hinahanap ko? Pinakita ko na sa lisensya ko ah. Ang kailangan mo, sir, ay yung lisensya mo. Pero ayun yun na. Expired na yung binigay mo eh. Wala na nangyayari dito. Kung pulis na to eh. Gusto ko akong lihin eh. Sir, ano po ba nangyayari? Yung kasama mo, lipas na yung lisensya. Kaya kailangan ko siyang arestuhin. Bakit mo ako aarestuhin? Wala ka namang warrant of arrest laban sa akin ah. Sir, lumabag ka sa batas at yun ang panuntunan ng airport na ito. Ba't hindi tayo magpagalingan ng paghawak ng baril? Di mo ata alam kung sundalo ang kinakausap. Medyo pre. Di mo ako masisindak kahit sundalo ka pa. Sir, baka madala natin ito sa maayos na usapan. Kumalma ka na pre. Di ba ako tulong kung wala ka nakikita ang motor? Ano pre? Ano pa sabi ka pa? Di ba pre? Ano ba nangyayari po? May nadala ka na wala. Pagbalik ko nakagas ko na. Sir. Sir. Mga sir, baka pwede pa pag-usapan. Sir, pwede mo makita yung lisensya mo? Sir, magkalapat matigas na pinapatagpagin yung kaso mo. Sige, titigil na yan. Sir, saan mo dadagdag ka kaibigan ko? Lalalitan ko siya sa Manila for investigation. Tawag mo ako! Makakasama dito sa Rolando. Sir, ito na po yung resulta ng kanyang examination. Positive po siya, sir. Nakain po. Thank you, nurse. Sige! Hey, buti naman, dumating ka na. Halitan ka namin ngayon, pre. Oh, bakit hindi mo kasama si Romelio? Pre, tinanong naman ako para sa Tiro Medio sa IRT. Ha? Ano ang nangyari? Mas ako kanina para tingnan ko nakalapagkatan. Pagbalik ko nagtatala sila ng isang pulis. Bakit daw kailangan dalhin sa ID ang kapatid ko? Tatanungin ko daw siya ng isang pulis ng pre. Ganun ba, pre? Yan na ba yung mga gamit ko, pre? Oh, pre. Tara, pre. May milo na rito na kumapagpahan na natin yung kapatid mo. Sige, pre, salamat. Oh bro, dumating ka na pala. Kamusta biyahe mo? Ayos lang, pinsan. Ikaw, kamusta? Okay naman, wago pa din. Ayun. Mabuti pa, pre. Tulungan mo kami pasok ng mga ito. Oo nga pala, nasan si Romelio? Di ba siya kasama mong susundo? Naresto siya kanina sa parking lot sa airport. Oh, anong nangyari? Nag-drive siya ng nakalilang bukod doon. Expired na rin ang kanyang lisensya. Tama na ang kwentuhan. Nang matapos na rin tayo. At nang mapuntahan na rin natin ang kapatid ko. Tanong mo ako? Sir, positive na kainom. Sige, ikulong nyo na yan. Yan ka. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sinusundo ko yung kapatid ko dito!
Pakawalan niyo ako! Masabi ko sa iba na ni Romelio? Tulungan ako! Sir, pwede ba ako makauwi? Saan ba ito nalipat sa adjacent pet? Sige na, tapusin nyo na yan. Nasaan niya yung tabang mo, ha? Kung ano ba yung nakita mo lang. Kung ano yung narinig mo lang. Huwag mo na sanang ikalat to. Pangako, sir, kung ano po yung nakita ko, hindi po ito makakalabas kahit saan. Pwede ka nang umuwi. Sir, pwede po ba magtanong? Nasa po si Romelo Quintos? Nasa detention cell. Sir, pwede mo ba kaming samahan papunta sa kapatid ko? Sige, sumunod kayo sa akin. Bakit ang dilim naman sa partid ko? Baka request lang ng mga nakatitain dito. Sir, pwede po bang pabukas ng ilaw? Sige. Romelio! Ang siren! Bilisan mo! Tanggalin mo ang tali! Lingat! Kuhanin mo yung police mobile. Sige po, sir. Bilis! Eh, bilisan nyo, Doc! Doc, emergency! Bilis! Sa emergency po tayo. Doc, may emergency po. Anong nangyari? Nasaan ang pasyente? Nasa emergency room po. Check the BP. Check the vital load. Wala na po. Time of death, 3:45 a.m. Dok, ano nangyari sa kapatid ko? Pasensya na pero ginawa na namin ang lahat pero wala na. Romelio! Uy, ko ba si Rolando? Oo, ako nga. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong kapatid. Pwede ba kitang makausap? Tara, maupo muna tayo. Ano ang dahilan? Bakit gusto mo ako makausap? Nakasama ko ang iyong kapatid sa loob ng kulungan ng araw na yun. Ano? Ano ba ang nangyari sa kapatid ko? Binugbog siya ng 2 pulis sa loob ng kulungan gamit ang cord na pinagtakan sa kanyang leg ng 2 pulis. Humingi ng tulong sa akin ng iyong kapatid, ngunit natakot ako lumapit, baka ako'y madamay. Hindi ko sinabi ang aking mga nasaksihan ng araw na yun, sa takot na balikan ako ng mga pulis na yun. Walang hiya sila! Hindi na sila naawa sa kapatid ko! Handa akong tumistigo laban sa mga pulis na yun, basta ipangako mo sa akin, hindi mo idadamay ang pamilya ko at ang sarili ko. Maraming salamat at tutulong ka sa kaso ng kapatid ko. Walang anuman, basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako.
Sir, hanggang kailan kaya natin matatakasan yung napatay nating inmates? Hanggat walang umaamin, walang makukulong. Sir, paano kaya yun? Sir, Ano ang balita dyan? Ano na pag-uusapan? sir, ito na nga sir. Hanggang kailan kaya tayo mananatiling inosente sa mata ng batas nito, sir? Di ba sir, meron tayong napatay na inmates? Ano ang mainam natin gawin? Sir, Ano ang dapat natin gawin? Sir, natatakot ako. Gusto ko na sumuko. Baka pati mga pamilya ko madamay. Habang walang tumitistigay, mananatili tayong inosente. Ano meron, sir? May dala kaming warrant of arrest sir, wala kami kasalanan, sir. Pwede ko mabasa muna? Sir, damay lang po ako dito eh. Sir, ano to? Kasalanan. Wala kami ginagawang masama, sir. Ikaw ay magkarapatang manahimik o magsawalang tipo. Ano Sir, man damay ang lang po ako sasabihin dito. ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Sir, wala kami Ikaw kasalanan. ay meron din karapatang Sir, tama lang po humingi dito. ng abogado na iyong pinili at kung walang kang kakayanan, ito ay pagkakalog sa iyo. Maunawaan mo ito. Oo, pero alagad kami ng batas. Di nyo pwedeng gawin sa amin to. Sir, nadamay lang po Sir, ako di dito. kami- Sumama kayo sa amin. Sumama kayo sa amin. Sumama kayo sa amin. Tara. Lahat ay magsitayo. Ang korte ay nasa sesyon na. Marangal na hukom, Piskal Barrera na namumuno. Para na kayo magsiupo. Ang kaso ngayon ay tungkol kay Romelio Quintos. Meron pa kayong pagbuhat ng akin. Ang grupo ng nasasakdal laban sa mga kapulisang sangkot sa krimen. Ang husgado sa depensa, Husgado del Castillo, mangyaring ipahayag ang iyong kaso. Ang kasong ito ay tungkol sa pagpatay kay Romelio Quintos na pinaparusahan sa ilalim ng Murder in Criminal Case Number 980457 laban sa mga kapulisang sangkot sa krimen. Inihiling ba ng prosekusyon na tumawag sa anumang testigo? Ang prosecution ay tinatawag si Noel Gabornes bilang isang saksi. Nanunumpa ka ba na sasabihin ng katotohanan, ang buong katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan? Ako si Noel Gabornes. Nanunumpa at nangangabong ang aking sasabihin sa korte nito ay pawang katotohanan lamang. Mr. Gabornes, maaari mo makasalaysay ang nangyari sa event ng gabi ngayon? Nakasama ko si Romelio nung araw na yun, nung dali siya ng dalawang pulis sa loob ng kulungan. Binugbog siya ng mga pulis na sinakay siya ng naiwan sa kanyang leeg. Sir Gabor, nasaan ka ng video? Nakasama ko po si Romelio nung gabing yun sa loob ng kulungan. Ang depensa ay maaaring na magtanong sa testigo. Maaari ko bang ilarawan ang nangyari nung gabi iyon? Pagtutol, Your Honor. Pagpatuloy. Nasa hukumang ito ba ang mga pulis na tinutukoy mo? Sila po ang Sinungaling ka! Sigurado ka ba kami nakita mo ng gabi na yun? Nakita ko po ang gusto na nangyari. Sinasabi mo lang yan. Ngayon po dami ng leeg. Siya po ang bumugbog at siya naman po ang Sinasabi mo na yan para matanggal kami. Biyaya ako ang buwan ka ng Kasi bakay. po ako nagpapapuan. Bakit kayo? Ayaw ko na kayo sa kapatid ko! Nandun po ako ng araw ngayon kasi kasama ko po si Romelio. Nandun po siya ng dalawang pulis sa loob ng kulungan. Ito
siya po ang bumugbog kay Romelio. Siya naman po ang naglagay ng nalong cord sa kanyang leg. Sinungalingan. Nakasiguro po ako na totoo po ang lahat ng nakita ko. May ebidensya ka ba? May mapapakita sa amin? Nakita ko po na sila po ang gumawa nun. Pinagbantaan po nila ako na kung sasabihin ko daw po ang buong pangyayari, dadamay daw po ang buong pamilya ko at ang sarili ko. Nakikaligilaan niyo sa kapatid ko! Di na kayo naawa! Sinungaling pa kayo! Pinatay niyo ang kapatid ko! Hindi namin pinatay yung kapatid mo. Wala kami kasalanan. Di namin gagawin yung mga binibintang na sa akin. Mahal na. Papayag kayo sa batas! Order in the court! May katanungan ka ba? Wala na po, Your Honor. Ikaw, nasaan ka nung gabi yun? Tutulog, kasama ko mga pamilya ko. Ikaw, Gumarang na po kami ng computer honor. ikaw, Sama ko po ang aking misis na ulit. bakit parang iba ang mga sinasabi sa'yo? Sa pagkakaalam ko, lahat kayo naka-duty ng gabi ngayon. Sigurado ba kayo hindi kayo naka-duty ng araw na iyon? Sigurado po ako. Sigurado ka! Ang tutalo! At natulog. Opo, totoo po. Kami ang bumugbog at pumatay kay Romelio. Sir, ako! Paano ko ba nang magsasalita sa atin? Mas bibigat yung kaso natin pagka hindi natin sinabi yung totoo. Sir, pare-pares tayo mga walang trabaho dito. Paano yung mga pamilya natin? Kakayanin ba ng konsensya mong hindi kami? Pumatay talaga tayo. Mga ayop kayo! Kayo pala ang pumatay sa kapatid ko! Nagsisinungaling pa kayo! Dapat sa inyo mapulok sa kulungan! Pagkatol. Magsitayo ang lahat para sa pag-agod. Wherefore, the July 19, 2005 decision of the Court of Appeals in CA, GR, CRHC number 00665 is modified. Appellants Neil Baluyot, Richard De Los Rio, Herminio Jose, Edwin Soriano, Marcelo Bustamante, and Elmer Salvador are hereby found guilty. Beyond the reasonable doubt of the crime of murder, are sentenced to suffer the penalty of reclusion perpetua and to pay the heirs of Romelio Quintos the amount of 50,000 pesos as civil indemnity, 50,000 pesos as moral damages, 25,000 pesos as temporary damages, 25,000 pesos as exemplary damages, and 3 million pesos as long last income. In view of the death of Carlito Lingat, pending appeal and prior to the fact, insofar as Mutayib Abdulajib is concerned, the March 17, 2000 decision of the Regional Trial Court of Pasay City, Branch 109, in criminal case number 980-547 is nullified for failure of the trial court to acquire jurisdiction over his person. Consequently, the appeal July 19, 2005 decision of the Court of Appeals is CAGR-CRHC number 00665 is likewise set aside insofar as Mutayib Abdulajib is concerned. So ordered. Please close.